So, ulitin natin to ha mga kaklira. Ito yung ina-analyze lang natin kasi mukhang tama si Ka-Percy Lapid na yan talaga ang plano nila. Kaya pumayag si VP Sara na mag-Vice President. Para mas mahaba ang pag-upo bilang Pangulo. Diba? At nung hindi nagawa, dahil mukhang naharang ni Speaker. Bakit? Insan eh. Diba? Naharang. Hindi pinaalagwa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Na-demote sa posisyon. Remember? So na-demote si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi nakaalagwa. Hindi nakapwesto. Hindi nakaporma. Anong nangyari? Sige mga clear. Ito dito nag-start ang galit ni VP Sara. Di ba? Nung hindi nakaporma si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil dinemote ni Speaker Romualdez. Anong ginawa ni Sara? Di ba binuweltahan niya si Speaker? Bakit si Speaker yung bubuweltahan mo? Bakit? Di ba isipin mo bakit? Porket na-demote lang si Gloria Macapagal Arroyo, ganyan na talaga ang iyong damdamin? So, most probably, yung step 1 nila, di ba? Yung step 1 nila, hindi na nakaalagwa. Di ba? Kumbaga, naunsyami. Yung plan A, step 1 sa plan A, durog agad. Di ba? So, halika, kaya natin Pwede ulitin ko ulit mga kaklira yung sinabi ni Congressman o Representative Sandro para doon tayo mag-start ulit Okay, kasi para mas ma-analyze natin, baka yung iba hindi pa po napanood ito Okay, sige. Sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at saying this. So, andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And bumabanat pa ngayon presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. Okay. But instead, Look mga kaklira, ito tuloy yung naiisip ko Ito tuloy yung naiisip ko. From the start, binabanata na ni dating Pangulong Duterte si PBBM. Diba? I don't know kung magiging tama ba yung kutob ko na feeling ko ini-start niya itong gibain. Ini-start lang niya. Parang alam niyo yun, parang actually lang siya pahapyaw-hapyaw. Pahapyaw-hapyaw. So, if ever na mananalo si PBBM at yun yung plano talaga nila, nasimulan niya ng gibain, impliedly, tapos sa kanya, ito todo at the right time. Yun yung basa ko ngayon. After this revelation ni Kong Sandro. Okay. hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked, ano plano mo? Ano Okay, imagine mo hindi hinarap ni dating Pangulong Duterte si PBBM. Di ba? So doon pala makikita mo wala siyang respeto. Di ba? So, ang lumalabas mga ka-clear, well anyway, kasi magaling sila sa drama, di ba? Ang mga Duterte magaling sa drama, pero mukhang pag nagplano, di ba? So, sasabihin nila na ayaw niya yung anak niyang tumakbong presidente, tapos all of a sudden sasabihin niya ikaw na tumakbong presidente, kaya mo naman si BBM. Kaya yung drama. Tapos biglang sabihin niya, ang tatakbo si Bongo. Tapos ang magiging partner si Sara.
Di ba? Okay, sige, tuloy tayo. Pero imagine nyo, sabi nga dito, 3 tao lang yung humarap kay PBBM. At the time, di ba, asking for endorsement itong si BBM. Of course, si BBM, nakakampan niya eh. Di naman niya alam na gano'n. Most na din, di naman niya alam gano'n yung ugali. Ha? So, hindi sila hinarap. 2 oras silang pinaghintay. Hindi pa humarap si dating Pangulong Duterte. 3 tao lang ang humarap. 3 tao lang para di nangangarap. Di sana inagahan nyo na. Para may respeto naman kayo, di ba? Oh. Pero, ang tingin namin, kanina, tingin natin, ang isa sa humarap at isa sa mga matapang, si Bongo. Yeah, pakinggan natin ha. Si Bongo. Nagawa mo para sa amin, etc. etc. Anong pwede mong gawin sa amin? Si self-interest. Self-interest. Hindi mo man lang tinanong, anong pwede mong gawin sa bayan? Ito ha, again, uulitin ko to sa inyo. Ha? Ang una, sinabi sa akin ni Pangulo, sa akin, sino ba naman ako, di ba? Press officer. Can you help the country? Hindi, can you help me? Actually, may nasulat siya sa isang magazine, pinakorek ko yun ha. Bakit? Kasi nasa tape recorder namin. Sa recorder. Na-record. Kasi habang in-interview ako, may record. Ni-record. At least kung may maling quote, mako-correct. Di ba? Pinakorek namin yun kasi mali yung quote. Ang naka-quote sa akin is, can you help the country? Nilagay nila, can you help me? Sabi ko, sino ba naman ako para tumulong sa... ako? Ang hihingi ng tulong ng Pangulo? Parang, hindi, yun, ganun. So, pinakuha ko talaga yung tape, yung words na ginamit ko, naka-record. Meron kaming kopya. Can you help the country? Alam ko, inano nila yun eh. Inirato nila yun eh. I don't know, pero dapat dun sa magazine na yun, di ba? Kasi baka sabihin, pag may nakabasa nun, my goodness. Sabihin na yabang-yabang natin. Can you help the country? Yun, ganun ang Pangulo. Hindi parang sarili. Ito, what can you, how can you help us? What can you do for us? OMG. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. Bongo yan no. It's either Bongo or Bato. Pero most probably Bongo kasi si Bongo naman yung nagsasalita for, diba? Kaya Duterte. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES. Okay, ES. Again, sinabi ko na sa inyo kanina to, bakit ES, di ba? Super alalay daw. Bakit ES? Kasi, ang ES ay napakalaki po ng role niyan. Unang-una, siya yung sumasala ng mga ilalabas ng mga order, mga EO. Dapat ma-check lahat ang legalities niyan. Tapos re-reviewin niya ng Pangulo. Chichikin. Pero dapat lahat na yan tama. Diba? Ang ES po talaga ang mahirap po. Kaya nga sabi natin nga niya dito si ES panoorin niyo po yan. Kaya nga siguro daw baka kailangan sirain. Diba? In other words, malaki ang role ng ES para sa pagiging successful ng Pangulo. Bakit? Kasi ang Pangulo, bago niya yung basahin, may mga idea yan. Meron yan suggestion. Tapos yung mga suggestion na to, ipapaaral to kung lahat yan tama sa batas. Makatao ba? Reasonable? Tama ba sa batas? Ang maganda kasi kay ES, Ralph Recto, di man siya lawyer, ekonomista siya. Mas, alam mo yun, lalo-lalo na yung nagkaroon ng uplift, mga ka-clear. Sabi ko sa inyo, ang isa sa pinakapagod, maliban kay Pangulo, ES. Lahat ng tao. Actually, mga ka-clear, sabi ko nga, medyo kakaba ng konti yung description ko. Nung wala pa ako sa loob, sabi ko, ba't ang dami-daming ES? Dami-daming USIC, ang dami-daming ASIC. Nung napunta na ako, OMG, ang dami pala talagang trabaho. Ang dami. Kami may nilang speaker. Kanila yung speaker. Okay. Speaker. Bakit mga ka-clear? Pag kanila yung speaker, kanino loyalty? Kanino loyalty? Okay, ito ha. So bakit kailangan ng speaker? Diba? Kasi ang speaker, pag hawak niya yung tao sa house,
Di ba? Pwede nilang pa-impeach ang Pangulo. Di ba? Pero, yan ang difference ngayon sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Kasi, dumaan na sa hearing sa Committee on Justice. Okay. Yung first impeachment naman niya, o ano naman din ang difference doon, mga ka-clear? Di man yung dumaan sa Committee on Justice, dumaan naman yun sa hearing sa House of Good Government. Diba? Yung hawak ni Representative Joel Chua, kung saan nakita na itong mga pondo na to na hindi na i-account. Diba? Actually, parang nga na siya nagdoble nung nagkaroon ng Committee on Justice eh. Pero kasi Committee on Justice, nadagdagan ng AMLAC. Nagdagdagan ng findings ng COA pa regarding the notice of disallowance. Diba? So ito lahat, dumaan sa mga dokumento at mga ebidensya. Hindi gawa-gawa lang. Eh, paano ko nagdidikta dito? Mga Duterte. Eh, ang Duterte magaling sa planting of evidence. Diba? Nag-start na nga si Duterte sa maisog. Kung paano niyang sirain si Pangulo na di umano may ginagamit na illegal na droga. Tapos, sa isang press briefing niya, mga clear, after that, dininay niya na may sinabi siya. Remember that? Meron yung video. So, doon pala mga clear, makikita na natin yung plano. So, kailangan nilang hawak yung speaker para pwede silang gumawa ng kwento. In-start na ni Duterte nung unang maisog, mga ka-clear. So, dito tingnan natin tingnan nyo to Okay. Itong pakita ko sa inyo. So, sudden demotion, Pampanga Representative Gloria Aloysia Senior House rank, Mayroon ng naamoy marahil si Congressman Romualdez. Yan. Sabi niya dito, ayan former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, known for engineering leadership shakedowns in the House of Representatives and described by the President Marcos as his secret weapon, okay? From holding the de facto number 2 post, number 2 pala siya. Diba? Eh, siguro may nararamdaman na makausap-kausap. Diba? Nakarating. Actually, inamin naman dito dati, nandito yata yun inamin dati ni Gloria na, pakita ko muna sa inyo, bago dito Okay. Parrying suspicion that she had tried to stage a coup in the line of House of Representatives Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo admitted wanting the post of Speaker. Gusto niya. Inabi niya na gusto niya maging Speaker when President Marcos was elected but eventually changed her mind daw. Gusto niya, mukhang kasama sa plano. It soon became apparent that Marcos was most comfortable with Martin Romualdez. So, naramdaman niyang, mas gusto ni PBBM si Kasin. Diba? So, di na siya nagpilit. Minsan inisip ko bakit? Sabi niya, komportable kay Martin. Siguro nararamdaman din talaga nila. The balak. The plan. Diba? Kaya mga ka-clear, ito. So ngayon, anong nangyari? Mukhang may ugong-ugong na coup. Dinemote. Dinemote. Si Madam Gloria. Yan. Na-demote siya. Okay, nasa na yan Arroyo joined the ranks of 7 other deputy speakers while a fellow Pampanga lawmaker representative Aurelio Gonzalez Jr. moved up as the new senior deputy speaker. So because of this, galit na galit si Sara Duterte. Diba? Doon nag-start. Diba? Nag-resign din siya as member ng nag-resign sa grupo ni Martin. Romualdez warns, moves, mga clear, gumagana na kasi May 21 na to. 2023. So kailangan pagplanuhin ang paninira, ang negatibo na impresyon kay Pangulo. Moves to destabilize the House should be nipped in the bud. Diba? The House Speaker said work continues at the lower chamber amid the ruckus brought by the demotion of Representative Gloria Macapagal Arroyo, who President Ferdinand Bongbong Marcos said was his secret weapon in overseas engagements from the senior deputy speakership.
without naming Macapagal Arroyo nor elaborating Romualdez in a statement on Sunday said occasional moves to destabilize the House should be nipped in the bud. Dapat agad, pak! So, di ba? Mukhang nagbalak talaga. Start na to, mga clear. Di ba? Tinatimingan na lang to. Para makatakbo pa, maaari pa makatakbo si VP Sara sa next elections. Parang Gloria 2.0. Diba? The House cannot be distracted from finding legislative solutions to issues that affect the lives of ordinary Filipinos. Ang ginawa niya ngayon, pinaandar nila, malabas, na balak baguhin because of the PI. Sinira nila. May PI, yung mga initiative, people's initiative, diba? Pero pansinin mo mga kaklira, kahit si Richard Gomez, gusto niya ng pagbabago sa konstitusyon. Pero, doon lang sa economic provisions. Okay? And also Richard Arroyo. And also Robin Padilla. Well, anyway, kung ano man ang bala sa People's Initiative, hindi ko na alam yan. Pero, tingin ko, doon nag-start yun. Kasi, sinasabi ni VP Sara na ambisyoso daw si Martin Romualdez. Pero up to now naman, wala tayong nadidinig, natatakbo siyang presidente. Sino una-una mamulitika? Diba si VP Sara? Siya naman din yung kauna-unahan na isabing tatakbo siyang pagka-presidente. Diba? So, giniba nila si Martin Romualdez kasi mukhang hindi nakaalagwa. Yun yung dating, ha? Okay, asan na siya? Okay, tuloy tayo ha. Okay tayo sa speaker ha. Kasi kung nangyari ito na magiging speaker si Madam Gloria, timing, then pak, lam na. I-impeach. Diba? Kaya nga gumagawa na sila ng kwento eh. Remember, sinisiraan na nila. May mga pulburon. Start na siya. Diba? Next. Kami mamimili ng Senate President. Diba? Kung kanila din ang Senate President, loyal sa kanila, hindi na yan makikinig sa due process. Diba? Gigibain na talaga nila si PBBM. Mga kapila. Diba? Imagine mo ang gusto ES, Speaker, Senate President, tapos DND pa, si Sara Duterte, defense hawak militar. Diba? Militar. Sige nga, pagduktong-duktongin natin. Diba? Pagduktong-duktongin natin. O yun na lang, apat na hawak mo eh. Militar? Militar? Alam pa ba? Okay. ES, Speaker, President, DND. Saan ka pa? Tapos meron pang VP SPG. Si VP Sara, 400 plus na security. Saan ka pa? Diba? Kami mamimili ng secretary, basta marami silang hingin. Diba? Maraming secretary silang hingin. COA. Ako feel ko, ang COA hindi pili yan ni Pangulo roon Si Kalida, kasi Duterte yan. COA. So, medyo may lilinisin na silang dyan. Ching! COA. Diba? Marami silang hingin. OSG, Office of the Solicitor General. Menardo Guevara. Sino ba? Tingin nyo, sino ba? Alam ko may kumukuha ng DA. Wait, sino nga ba yung kumukuha ng DA? Wait, Ang balita ko, mga kaklira, well, you can deny this, yung isang Inday na may kaso ng land grabbing sa Bataan, ang gusto daw, DA. Department of Agriculture. Ano to para makapag-land grab? Land grab pa more? Diba? Ang dami daw. Sige. Can you imagine saying And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's it's there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away. I suppose. yes. Yan, no? Diba? Yun. Diba?
Kaya hindi tumatahimik yung bansa natin. Tapos sasabihin, Sara Duterte, we are in chaos. It's because of you. It's because of you and your people. Hindi kayo tumitigil. Kasi yung balak nyo, na-discarril. Di ba? Okay, ito na lang. Hindi ko lang sabihin na balak nyo. Okay. Di umano. Ha? Bawi na natin. Kasi wala kaming balak na ganyan. Okay. Sige, bawiin ko na lang. Okay. I-correct natin. Okay. Magulo yung bansa. Dahil sa inyo. Hindi ko na babawiin nyo. Sa mga tao mo. Okay. Katulad dito. May mga gumagawa ng mga kwenta ng Maleta Boys. Ayan, di ba? Tapos may gumagawa pa ng honey trap laban sa mga kaaway ni VP Sara or critical kay VP Sara. Pero si ES naman, hindi naman siya critical kay VP Sara. Tahimik nga nun. Well, anyway, kasi ES. Ha? Di ba? Okay, sino ba? Yung dalawang Tulfo. Tapos si Senator Kiko. Senator Kiko. Tapos si ES. Sino pa? Si Vince Tison. Di ba? Well, anyway, so ganyan mga Chris. Ibig mo sabihin, di ba? Kaya niyong gumawa ng kwento, kaya niyong magplanta ng ebidensya, katulad ng ginawa niyo kay Senator Leila de Lima. Hindi na kayo bago doon, nagawa niyo na yung dati. At kaya niyong gawin. Kaya ngayon, malakas ang loob ni NBI Director, may ebidensya siya na totoong balak gawin ni Kong Jing Paras yung honey trap scheme. Diba? Diba? Pati nga yung pulburon video, ginawa yung AI. Kadiri. Diba? Syunga-syunga. Kadiri.